Kaya we have to protect Inday Sara. Ipapagurgur ni Lisa yan. Ipapagurgur ni Bangag yan at ni Martin Romualdez Tambalos. Mga uniform personnel. Nakakahiya naman kayo sa mga pamilya ninyo. Sa inyong mga anak, kung pababayaan nyo na lang, naharap-harapan kayong binababoy ng jutang Ginemes na gobyernong ito. They are really ready for September 21, you know, to get out sa kalsada para magsalita. At sana kasama kayong lahat. Wag po. Ang purpose talaga kay Inday, para impeach siya. Di ba sabi nga ni Inday, kinikasing siya, sinurveillance siya, tinanggalan nga siya ng yung mga security niya na pinagkakatiwalaan niya. Kaya we have to protect Inday Sara. Ipapagurgur ni Lisa yan. Ipapagurgur ni Bangag yan at ni Martin Romualdez Tambaloslos. Kasi ang next in line is Inday Sara. Gusto nilang manatili sa kapangyarihan para hindi sila makapagbayad sa kanilang mga kasalanan. Because the moment, believe me, the moment na matanggal ang buwaka ng Inang Bangag at mag-take over, whether si Inday o whoever, let's say military junta, you'll never know. Hindi natin alam ang kapalaran ng Pilipinas. But again, nasa mga kamay niyo ang kapalaran. Let's say si Inday, pananagutin natin yung mga hinayupak na yan. Pagbabayarin natin si Lisa at lahat ng mga bagman niya at lahat ng mga accomplices niya, okay? Para sa kanilang pagnanakaw, panggugurgur sa walang kalaban-laban, pagsasabotahe sa ating ekonomiya, pakikipag-traidor sa ibang mga lahi o sa mga banyaga, ang pakikipagsabuatan, pagbabayarin natin sila lahat. You, men and women in uniform. Diba? Mga uniform personnel. Nakakahiya naman kayo sa mga pamilya ninyo. Sa inyong mga anak, kung pababayaan nyo na lang, naharap-harapan kayong binababoy ng jutang Ginemes na gobyernong ito. Ang sukang-suka na sila sa bangag na gobyernong ito. Sukang-suka na sila sa kay Lisa Tanas. Sukang-suka na sila sa mga kongresista. Di ba? Kaya kung titignan ninyo ang mga galawan ngayon ng ibang mga kongresista, babaliktad yan. Sooner or later, babaliktad na sila kasi alam nila, lulubog na ang bangkang papel, ang bangkang pulburon ni Bangag Jr. At I hope, sabi ko nga, kung sino man ang mamuno, kung sino man ang mamuno doon, mga kababae, kung sino naman ang maging next, talagang pagbayaran. Alam the problem with sa ating bansa, mga kapalangga. Dapat talaga magkaroon ng matinong leader. Dapat talaga wala nang boboto sa mga hayop na to, mga artistang walang alam. Wala na talaga boboto. But again, may problema tayo sa Smartmatic. But now, our problem is to gurgor the Bangag administration by speaking up. Yun muna ang ating gawing solusyon. And we are looking forward na kung sino man na maging next na president, and syempre si Inday ang next in line, talagang gagawin niya yung tama. Mayroon naman paraan yan eh. Actually, may nakausap tayong isang babaeng palanggang magaling, di ba? Na biyasa din sa usaping politika. Kasi tinanong ko sa kanya, sabi ko, ma'am, kahapon nag-usap kami. Sabi ko, ano bang possible na pwedeng gawin dito sa mga mapapagbayad ba ng taong bayan, ito mga ginawa ni Marcos Bangag Jr., ni Lisa Tanas at lahat ng kasabwat nila? Meron naman daw yan na pwedeng gawin base sa constitution natin ng Pilipinas. I cannot discuss kasi hindi ko naman alam, lawyer yung nagsabi sa atin. But ganun pa man, I can't wait. Even, pinag-uusapan namin dito sa barko, breakfast, dinner, lunch, dinner, even sa party, even sa mga islands na pinupuntahan namin, hindi po nawawala yung kasama ko si Atty. Glenn Chong at iba kong mga kaibigan na although yung iba hindi naman sila politika, no? Yung mga girl lalo, like yung si Atty. Glenn, yung isa kong kaibigan, talagang more on politics pinag-uusapan namin. Yung iba kong mga kasamang mga birthday girls, wala naman, hindi naman sila talaga politika, emote-emote lang sila.
Pero nandoon po sa puso namin ni Attorney Glenn Chong ang aming nais o ang aming mga pwedeng magawa o makatulong para mapanagot itong bangag na Marcos Jr. na ito. Kahit wala man tayong vlog in 3 days, gusto ko lang ipaabot sa inyo na hindi po ako tumitigil. Hindi lang sa pagbablog, but talking to people. Not convincing, but encouraging them to do the right thing para sa Pilipino. So, ini-encourage ko kayo na magkaroon kayo ng paninindigan. Ini-encourage ko po kayong lahat na tama na, sobra na, never again. Palitan nyo na itong bangag ninyong presidente. Ulit-ulitin natin. I'm glad may nabasa ako kanina dyan, INC daw. Baka lumabas na ngayong INC, hindi natin alam. Andiyan naman ang KOJC, andiyan naman ang mga Catholic Church. And I hope, kayo mga kaparian, kayo mga pastor, you do the right thing. This is not for, Maharlika o whoever, for Duterte. No. Nakita nyo kung gaano katapang si Inday doon. Hindi ito para kay Sara ang ginagawa natin. Dahil kung yan si Sara, kung makasarili lang yan, Diyos ko po, bata pa mga anak niyan. Sana, nag-enjoy na lang siya sa buhay niya at mag-hibernate. Pero syempre, nandoon yung kanyang failure in terms of nakipag-tandem siya kay Bangag. Parang may nagsabi sa akin, is it true na sinabi ni Inday, tinanong pa daw siya sa interview, hindi ko pa napanood yung interview, na parang never again Marcos, something. Sinabi niya ba yon? Can you comment? Ngayon mga palangga, may mga mensahe na nakarating sa atin. Random personalities na they're from the government na gusto na nilang mag-speak up day. I think they are really ready for September 21, to get out sa kalsada para magsalita. At sana kasama kayong lahat. Huwag po kayong matakot dahil ang mga matitinong military, ang mga matitinong pulis ay para sa taong bayan. Siyempre, may mga ilang crooks dyan, para kay Bangag na nababayaran, katulad ni Marbil, katulad ni Torre, katulad ni, ni Au-Au, ni Browner. Iilan lang yan sila. Mas maraming powerful na matataas na military at mga matitinong mga from rank, di ba? From lower rank to up na mga matitino at kahit pa paano may pagmamahal kayo sa bayan ninyo. Alam mo, may mga pinupuntahan kaming island dito. Nag-uusap kami ni Attorney Glenn Chong. Ako, sabi ko, Attorney, sabi kong ganun, look at this beautiful island here. Look at this beautiful place. Sabi nga niya, o nga kayang-kayang gawin sa Pilipinas. Kayang i-develop ang mga lugar sa Pilipinas na pwede siyang maging like Santorini o like Catalina Island or name it, kung ano pang mga magagandang places all over the world. So ang problema lang kasi, katulad niyan, babudgetan mo para sa development ng isang lugar na nakawin ng mga buwaka ng ina. So sino lang ang makikinabang? Sila lang, mga politiko. Sino ang kawawa? Yung mga nasa island na yan o sa mga lugar na yan, na kung ipupondo ang pera dyan, you develop that particular island or area, then you can invite tourists from all over the world. Mawawalan ng krimina, yung mga nanunutok, nanguhold up. Kasi yung mga hold upper na yon, meron silang choice. Ano yung choice nila? Na makapagtrabaho. Kaya talamak ang krimen, wala nang choice yung mga small-time toktokero o snatcher or ang tawag dyan, hold-upper, kasi wala na silang maisip na paraan kung paano kumita ng pera dahil mas marami ang nawawalan ng trabaho. We have to be here, maging tao tayo. Ikaw ba palangga? Si D or si Bems, Bems in Guito. Ikaw, wala kang choice sa isang bayan mo. Nag-a-apply ka ng trabaho, hindi ka makakuha dahil unang-una 40 plus ka na. Sa Pilipinas, pag 40 plus ka na hirap ka makakuha ng trabaho, tatanungin ka, 'di ba? O bakit 40 ka na, wala ka pa ring trabaho, ganyan, o hindi ka nagtagal sa trabaho mo or whatever, 'di ba? Ganyan.
So doon pa lang mayroon ng discrimination. 'Di ba? Yun ang tatanggalin natin. Sana matanggal yung mga ganon. I mean, anong ibig ko sabihin? Hindi ka natanggap sa trabaho. May 4 na anak ka, mabuburyong ka. So the only, ang isang option mo, wala ka mautangan dahil walang pera yung kamag-anak mo. Di ba? Wala ka mapasukan, wala makain yung anak mo. Ano option mo? E di kumuha ka ng punyal at manutok ka na lang ng mga sinong, yung kapitbahay mo na kunwari, ang kapitbahay na construction worker din, nakita mo, nakabili ng kalahating kilong bigas, wala kang bigas. Inakyat bahay mo yung kaibigan mo, kinuha mo yung bigas. Kasi, desperado ka na. Anong punto de vista ko? Kung ang mga buwaka ng inang politikong ito, hindi nila ninanakaw, katulad ng Duran-Duran na yan, yung $1.5 million na yan, kung ininvest yan sa taong bayan o binigay doon sa mga magsasaka natin, or yun na nga, livelihood program, iti sana itong si mamang ng hold up, hindi niya na maiisip na mang hold up siya. Kasi meron siyang opportunity. Pero sa panahon ngayon, lahat ng halos 99.99% na sa Congress ay magnanakaw. Tingnan mo si Kimbo. Simula sa pagiging simpleng teacher, di ba siya ang nagbabiral ngayon? Siya pa lang yun. Simpleng teacher na nagta-tricycle na parang luya ang kanya mga paa. Okay? Na parang ano ba yung outfit, ano niya, tsinelas siya, ganyan-ganyan. Naka-Patek Philippe, lahat, name it, naka-Hermes. Saan kumuha ng pera yung puki ng inang yan?